Dahil sa mga pagsabog na narinig sa makina ng Maxim ay kaagad na nagpunta si Enel para ayusin ito. Samantala si Usopp ay muling umakyat ng barko upang kunin si Sanji, tapos tumalon sila patungo sa mga ulap. Subalit mukhang sa gubat sila mahuhulog kaya napaiyak na lang ang sniper. Ngunit nang mahuhulog na sila sa lupa ay nailigtas sila ng lubid na nakakapit pa rin sa Maxim, kaya parang nag-bungee jumping lang. Saka natanggal ang hook sa barko, kaya nahulog ang dalawa patungo sa Sea of Clouds. Pinuntahan ni Nami ang dalawa, at nagpasalamat ang dalaga kay Sanji sa sinapit nito para sa kanila. Si Usopp ay hindi makaalis, kaya tinulungan ito ni Nami. Naiinis si Enel dahil sumasabog pa rin ang makina ng Maxim dahil kay Sanji. Ngunit nahanap niya ang sira at agad na inayos, kaya tuloy ang plano niyang wasakin ang lugar. Si Luffy ay nagmamadali kahit na may dala siyang bola ng ginto. Subalit nagpag-oolong-gulong siya dahil dito. Kaya sinubukan kumapit pero natanggal ang bato sa pader kaya tuluyang napisat ng bola ang ginto. Sa kabila ng mabigat na dala-dala ay umaakyat pa rin ang bida sa Giant Jack. Tapos pagdating sa itaas ay inihagis sila Pierre at Ace kay Robin. Na sinalo ng dalaga gamit ang kapangyarihan nito ngunit muntik nang mahulog si Luffy dahil sa bigat ng ginto. Pero nagpatuloy pa rin sa pag-akyat ang bida. Kalaunan ay dumating sila Nami kaya natuwa ang bata. At doon ay nakita nila ang mga sugatan na kasama. Nakasakay na sa barko ang mamamayan ng Sky Island upang tumakas sa plano ni Enel. Dumating na rin ang itim na ulap sa Angel Island pero marami pa rin ang hindi nakakalikas. Kaya sumigaw si McKinley na huwag nang magdala ng mga gamit. Dumaan ang mga barko sa gate na binabantayan ng matanda. Pero nakuha pa nitong maningil ng exit fee kaya sinabi ng mga tao na kailangan niya na ding tumakas. Kalaunan ay tumigil ang pag-ihip ng hangin sa upper yard na naramdaman ni Kones. Tapos nagkaroon ng sunod-sunod na pagkidlat na siyang puminsala sa Sky Island. Nang makita ito ni Enel ay gumamit pa siya ng kapangyarihan para maging mas madalas ang pagtama ng malalakas na kidlat sa lupa kaya kawawa ang mga tao na hindi pa nakakaalis doon. Dahil sa malalakas na kidlat na tumatama sa paligid ay nagising si Viper. Umalis si Nami gamit ang waiver para kunin si Luffy. At nagising na rin si Zoro at si Gunfall. Tuwang-tuwa naman si Enel samantalang si Luffy ay nagmamadali patungo sa kanya. Sunod ay pinuntirya ni Enel ang lugar ng mga Shanjan Warriors. Kaya walang magawa ang mga ito kundi ang tignan na lang ang nasusunog nilang nayon. Nakita ni Viper na nasusunog ang nayon nila mula sa malayo. Nang maalala ang sinabi ng village chief na ang bayani nila na si Great Warrior Calgara na kanyang ninuno ay may kaibigan mula sa Blue Sea. At ang pangalan nito ay Mont Blanc Noland. Sa kwentong ito 400 years ago ay mabilis na tumatakbo ang grupo ng mga pirata sa sinasabing halimaw ng Shandora. Nakaalis nga sila sakay ng barko, ngunit binato sila ng bola ang gawa sa bakal na siyang nagdulot ng paglubog ng kanilang sasakyan. Tapos sumugod si Calgara at mabilis na tinapos ang mga pirata, saka sinunog pa nito ang barko nila. Samantala tumalon ang kapten ng isang barko sa tubig dahil wala na silang makain. Pag-ahon ng kanilang kapten ay may nahuli pala itong malaking isda. At pinakilala ang kapitan ng barko na si Noland. Pagsapit ng gabi ay nagkaroon ng malakas na bagyo pero nagsusulat pa rin ng libro ang kapitan nang makarinig siya ng isang bell na nagmumula sa isang isla. Samantala sa isla ay nangangamba ang mga Shandians na maubos dahil sa isang sakit, kaya utos ng priest na kailangan daw nilang mag-alay ng batang babae bago ito namatay. Nangangamba ang mga matatanda na maubos ang tribo nila, samantala ang isang dalaga ay handa daw ialay ang buhay para sa tribo ngunit nalulungkot ang nanay nito. Ang isang batang lalaki ay nagkaroon na rin ng virus kaya pinupukpok niya ang sariling kamay. Dumating si Calgara kaya sinabi ng bata na idol niya ang mandirigma pero mukhang mamamatay na siya dahil sa sakit kaya napatakbo. Dumating ang grupo nila Noland sa Jaya Island. Kung saan natawa sila nang marinig ang huni ng Southbird. Tapos muli nilang narinig ang malakas na tunog ng bell na umalingaw-ngaw sa buong Jaya Island. Nakita nila ang batang nagkaroon ng sakit. Ngunit tumakas ito kaya hinabol nila at nang malaman ng uri ng sakit ay ipinag-utos ni Nolan sa doktor na bigyan ito ng lunas. Maging ang mga pananim ay nasira ng nasabing salot. At ang mga tao ay nalaman nilang puro may sakit. Dahil sa salot ay nagkaroon ng pagdiriwang ang mga Shandians kung saan mag-aalay sila ng buhay ng isang dalaga sa kanilang Diyos sa sacrificial altar. Dumating ang napakalaking ahas na siyang tinuturing nilang Diyos. Iyak ng iyak ang nanay ng dalaga pero wala itong magawa at kakainin na ng ahas ang dalaga ngunit dumating si Noland na kaagad na hiniwa sa leeg ang ahas. Na siyang ikinatakot ng mga Shandians dahil ito ang kanilang Diyos sa kaniligtas ni Noland ang dalaga na napayakap na lang sa kanya. Dumating si Calgara upang tapusin ang dayuhan dahil sa pakikialam nito sa seremonya pero hindi magpapatalo sa labanan si Noland. Naghagis ng kutsilyo si Calgara sa babae at inutusan na magpakamatay para matapos ang ritual. Kinuha ng babae ang patalim kaya tinanggal ito ni Nolan sa kamay niya, ngunit nasaksak naman ang dayuhan dahil dito. Pagtingin niya ay nabihag na din pala ang mga kasama.
Dahil sa ginawa ni Noland ay papatayin daw silang lahat ni Calgara. Giit naman ni Noland na ang pag-aalay nila ay isa lang kalokohan na siyang ikinagulat ng mga Shandians. Tapos nangako ang dayuhan na pagagalingin niya ang mga may sakit gamit ang medisina. Ayaw maniwala ni Calgara, subalit sinabi ng village chief na subukan nila ang dayuhan. Nakakulong ang mga tauhan ni Noland dahil kapag pumalpak ang pinuno nila ay patay silang lahat kinabukasan bago ang paglubog ng araw. Samantala si Noland ay naghahanap ng mga halamang gamot. Nagkaroon ng pagpupulong ang mga pinuno ng Shandora dahil kini-question nila ang pagbibigay ng village chief ng pagkakataon sa dayuhan. Paglabas ni Calgara ay nakita niyang gumaling ang bata na nilagyan ng lunas ng doktor ni Noland. Samantala si Noland ay nakahanap na rin ng puno ng Kona para gawing panglunas sa salot sa village. Nagkaroon ng matinding lindol kaya tinignan ni Calgara ang paligid nang makita niya si Noland na naipit ng malaking bato. Giit ni Calgara na pinarusahan na siya ng mga Diyos. Pinagbibintangan ng mga Shandians ang mga dayuhan dahil sa paglindol. Pero pinagtanggol sila ng bata na gumaling sa lunas na binigay ng mga dayuhan. Babala ni Calgara na kapag walang nagawa si Noland ay iaalay sa kanilang Diyos ang mga buhay ng kasama niya. Kaya naman pinipilit ni Noland na makaalis sa malaking bato gamit ang buong lakas. Sumapit ang paglubog ng araw kaya magsisimula na sila sa seremonya. Pero hindi pa rin nakakaalis si Noland sa malaking bato. Pinaglalaban pa rin ng dayuhan na mali ang pag-aalay nila ng buhay dahil hindi totoo ang kanilang Diyos kaya pinagsisipa siya ni Calgara. Nagsimula na ang seremonya sa sacrificial altar. At matapang na naglakad ang babae papunta sa itaas. Nalaman pa ni Noland na sarili palang anak ni Calgara ang dalagang iaalay, pero kailangan daw itong gawin para mailigtas ang nayo nila. Dumating ang isa pang malaking ahas at nagpunta kay Noland. Ngunit pinagpipilitan pa rin ng dayuhan na may natuklasan ng lunas sa sakit na kumakalat sa nayo nila. Kaya bago pa kainin ng ahas si Noland ay iniligtas siya ni Calgara at umiiyak na itinanong kung may iligtas ba ng dayuhan ang village niya. Dahil dito ay nagkaisa ang mga Shandians at mga dayuhan upang bigyan ng lunas ang lahat ng mga may sakit. At lahat nga ng mga may sakit ay napagaling ng lunas na ibinigay ni Noland. Kaya naman hindi na kailangang ialay ang buhay ng anak ni Calgara. At nagkaroon ng kasiyahan ng mga dayuhan at mga Shandians. Habang si Noland ay nagpapahinga mula sa mga pinsalang natamo. Tapos magdamag silang sumayaw sa ilalim ng bilog na buwan. Nakita nila ang maliit na ahas at ngayon ay ahas na lang din ang tingin ni Calgara dito kaya nagtawanan sila. Kalaunan ay nakarinig sila ng pagtunog ng bell kaya sinundan nila si Calgara at namangha ang mga dayuhan nang tumambad sa kanila ang isang syudad ng purong ginto at nasa gitna nito ang Golden Bell. Natuwa ang mga tauhan ni Noland at giit naman ni Calgara na kumuha sila ng kahit na anong gusto maliban sa Golden Bell. Nagtungo sila sa isang silid kung saan sandamakmak ang mga kayamanan kaya tuwang-tuwa ang mga dayuhan. Si Noland naman ay dinala ni Calgara sa isang poneglyph na matagal na daw nilang pinoprotektahan. Ang Golden Bell na ito ay ginagamit daw ng Shandians upang ang mga kaluluwa ng mga ninuno nila ay makabalik sa kanilang isla. Nais silang manatili ni Calgara kung hanggang kailan nila gusto. Nang dumating ang mga tauhan ni Noland na may dalang Eternal Post at isang mapa ng Jaya na hugis bungo kung saan nasa kanang mata daw nito ang City of Gold ng Shandora. Bago sila umalis ay nagbigay si Noland ng mga binhi upang maging pananim ng tribo. At pagsapit ng gabi ay nagkaroon ulit sila ng kasiyahan kaya lumalim pa ang pagkakaibigan nila Calgara at Noland. At pagsikat ng araw ay nagiinom pa rin ang dalawa. Umiiyak ang isang bata dahil sa ginawa daw ng mga dayuhan at naiinis naman ang mga mandirigmang Shandians dahil dito. Pagdating nila Noland ay hindi sila pinansin ng tribo, kaya nagtataka sila kung ano ang nangyari. Giit naman ng batang lalaki na kailangan na nilang umalis dahil sila ay tagalabas. Binalita ng isang warrior na hinahanap ni Noland si Calgara, giit ng mandirigma na ayaw niyang makita si Noland dahil baka mapatay niya ito. Nagpunta ang doktor ng ship kay Noland, giit naman ng kapitan na kailangan niya pa ng 3 araw para ma-explore ang buong isla. Saka nagpunta mag-isa si Noland sa City of Gold para hanapin si Calgara at magtanong sa nangyari pero sinalubong siya ng isang sibat. Giit ng warrior na umalis na sila kung ayaw nilang patayin sila ng mga Shandian. Nagtataka pa rin ang mga dayuhan kung bakit nagagalit ang mga Shandians. Nang palihim na nagpunta ang anak na dalaga ni Calgara para kausapin ang doktor. Para sabihin na nagalit si Calgara dahil sa mga puno na pinuto nila dahil pinaniniwalaan nilang nandito ang kaluluwa ng kanilang mga ninuno. Nang malaman ito ni Noland ay hindi niya rin mapatawad ang sarili. Kaya pinag-utos niyang iwan ang lahat ng ginto. Nagmamadaling nagpunta ang dalaga sa mga mandirigma para sabihin na kaya pala pinuto nila Noland ang mga puno ay dahil dito nagmumula ang virus. Dahil sa nalaman ay nagmamadaling tumakbo si Calgara para habulin si Noland at humingi ng tawad. Pagkaalis nila Noland ay nagtataka sila kung bakit pinatunog ang Golden Bell. Dahil ginagawa pala ito ng Shandians para marinig nila.
Nakita nila si Calgara sa dalampasigan na humihingi ng patawad at inaanyayahan silang bumalik sa isla balang araw. Dagdag pa nitong araw-araw daw nilang patutunugin ang bell nang sa ganun ay marinig ito ng mga kaibigan sa muli nilang pagbabalik. Kaya naman napaiyak na lang si Nolan sa tagpong ito at nangakong magbabalik. Pagkabalik nila sa North Blue ay ikinwento ni Nolan sa mga tao ang kanyang naging adventure sa Jaya Island. At isang araw ay nakarating sa hari ang mga kwento ni Nolan. Kaya naman inanyayahan siya nito sa palasyo, kaya kinwento ni Nolan ang kamanghamanghang City of Gold ng Shandorians. At pagkalipas ng 5 taon na pinayagan na silang muling pumasok sa Grand Line ngunit sa pagkakataong ito ay magpupunta din ang hari kasama ang mga sundalo nito. Samantala ang Shandians ay naghahanda na sa pagpapatunog ng bell para sa araw na ito. Nang biglang dumilim ang kalangitan at nahati sa gitna ang isla maging ang isang bahay. Tapos dahil sa knock upstream ay umangat ang isang parte ng Jaya Island sa kalangitan. Kaya pagdating doon nila Nolan ay wala silang nakitang City of Gold. Dahil dito ay nagalit sa kanya ang hari. Kaya pagbalik sa kanilang kaharian ay binigyan siya ng kaparusahan na kamatayan dahil sa pagsisinungaling. Samantala ang kaati ng Jaya Island ay napunta sa Giant Jack kaya hindi na ito muling bumagsak sa lupa. Tapos ang bell ay tumalsik kaya narinig ng mamamayan ng Angel Island ang tunog nito. Ang mga Shandians naman ay nahihirapan huminga dahil sa limitadong oxygen sa lugar. Saka dumating ang Divine Squad sa utos ng kasalukuyang pinuno ng Sky Island upang kunin ang lupang pagmamay-ari ng tribo. Matapang na lumaban ng Shandians, tumira ng mga palaso kay Calgara kaya sinalag niya ito at matapang nilang ipinagtanggol ang kanilang lupain. Ngunit makalipas ang 4 na siglo ay ikinwento ng kasalukuyang village chief sa Batang Wiper na natalo daw sila sa digmaan. Sa present naman ay labis pa rin ang galit at puot ni Wiper sa ginagawa ni Enel sa lupain ng Shandians. Samantala tuwang-tuwa lang ang taong kidlat sa kanyang ginagawa. Isa-isa nang nasisira ang mga kabahayan sa Angel Island kaya nagmamadali na sila Captain McKinley. Si Cones naman ay kalmado pa rin sa Going Merry. Nang makita ni Enel na tumatakas sila ay nagpalabas siya ng kidlat para wasakin ang mga bangka. Tapos winasak din niya ang God's Shrine sa itaas ng upper yard na tumagos sa ilalim kung saan tinamaan ang malaking ahas. Pero balak muna niyang kunin ang Golden Bell bago niya tuluyang wasakin ang lugar. Samantala hinahabol pa rin ni Nami si Luffy. Nais ni Wiper na puntahan ang Golden Bell para pigilan si Enel na kunin ito. Itinuro ni Robin ang lokasyon nito kay Wiper. Samantalang si Usopp ay pinapaintindi sa kanilang mapanganib ang manatili sa lugar kaya kailangan na nilang magtungo sa Going Merry. Nagpunta si Enel sa pinakatuktok ng Giant Jack dahil nandito daw ang Golden Bell. Nakita niya si Luffy na umaakyat kahit na may dalang bola ng ginto. At nang makita ni Luffy si Enel ay agad itong sumugod patungo sa barko kaya inatake ng kidlat ang Giant Jack. Dahilan para maputol ito at unti-unting natumba kaya muling nahulog si Luffy. Si Wiper naman ay nagsusuka na ng dugo sa tindi ng pinsala. Nang makita ni Usopp ang nahuhulog na Giant Jack na tumusok sa kanilang harapan. Dahil dito ay mas nagnais si Wiper na bawiin ang Golden Bell. Si Luffy naman ay nakakapit sa isang sanga at sa kabila ng pabigat na dala-dala ay ayaw niya pa ring bumitaw. Giit ni Enel na may ipapakita daw siya, saka umalis ang taong kidlat. Naisip naman ni Luffy na gumawa ng paraan habang wala pa si Enel. Kaya bumuelo siya at nagawang magpatalsik papunta sa itaas hanggang sa mapunta sa God's Shrine. Kalaunan ay dumating si Nami na sinasabing kailangan na nilang umalis, nang masaksihan nila na nagbabago ang hugis ng ulap. Habang ang mga tao ay nagmamadaling lumikas mula sa Angel Island. Giit ni Nami na napakatindi ng kuryente na nasa loob ng bilog na ulap na ito. Ang mga kaibigan sa ibaba ay nabahala din dahil nakitang papunta ang bilog na itim na ulap sa Angel Island. Tuwang-tuwa si Enel sa kahibangan na ginagawa nito, samantalang ang mga tao ay walang magawa kundi ang panoorin na lang ang ulap na bumaba patungo sa isla, na siyang nagsanhi ng napakalakas na kidlat na siyang tuluyang tumapos sa buong Angel Island. Pagkatapos ay makikita ang malaking crater na nagmula sa pagsabog. Galit na galit si Gunfall sa ginawa ni Enel sa isla pero wala siyang kakayahan. Niyaya na ni Nami na umuwi si Luffy pero ayaw ng captain dahil nais daw niyang patunugin ang Golden Bell para marinig ni Cricket at mapatunayan na hindi sinungaling si Noland. Kaya naman hindi daw ito maaaring makuha ni Enel. Pinaikot ni Luffy ang kamay kaya nakakapit siya sa Maxim. Agad na nagpunta si Enel at sinipa ang kamay niya kaya nahulog na naman ang bida. Saka nagbanta ang taong kidlat na kapag nakuha niya na ang bell ay tuluyan ng wawasakin ang buong Sky Island. Kaya muling sumugod si Luffy sa kanya, ngunit agad na inatake ng kidlat kaya nahulog muli sa ibaba. Samantala labis ang tuwa ni Enel nang makita ang napakagandang Golden Bell ng Shandora. Hiniram ni Luffy ang waiver para makaakyat siya patungo kay Enel. Pero hindi pa rin ito umubra at nahulog pa sa kanya ang waiver. Nahulog ang malaking dahon sa mga kaibigan sa ibaba at nakita nilang merong mensahe dito si Nami na putulin daw nila ang puno patungo sa kanluran.
Ngunit dahil nakuha na ni Enel ang Golden Bell ay oras na daw para tapusin ang mga mababang nilalang. Kaya nakita nila ang napakalaking itim na bola ng ulap na siyang tatapos sa buong Sky Island. Dahil sa walang tigil na pagkidlat ay tumakbo na ang mga kasama sa ibaba, subalit bumalik si Zoro at umiwas sa mga kidlat para putulin ang Giant Jack. Tumalon siya ng mataas at ginamit ang isang espada, at walang hirap niyang naputol ang isang katawan ng Giant Jack ngunit tinamaan siya ng kidlat ni Enel kaya nahulog. Sinubukan din ni Usopp na atakihin ng Giant Jack, subalit kahit anong gawin ay walang epekto ang kanyang mga bala. Sa kakinwento ni Robin kay Mandirigma na nakilala nila ang ninuno ni Noland na si Cricket, kaya naiyak na lang ang ninuno ni Calgara na si Viper. Samantala nang makita ng malaking ahas ang estatwa ni Calgara ay naalala niya ito pati na si Noland kaya binunggo niya ang Giant Jack. Tapos umakyat si Viper at nagpas siyang gamitin ng projectile sa ikatlong pagkakataon kahit alam niyang kahit isang beses lang itong gamitin ng normal na tao ay tiyak na masasawi sa impact. Dahil dito ay tagumpay na naputol ang Giant Jack at natumba patungo sa kanluran, kaya naghanda sila Nami at Luffy na sakyan ito para makapunta sa Maxim ni Enel. Mabilis na umakyat ang dalawa gamit ang waver. Ngunit nalaman ito ni Enel kaya inatake nito ng mga kidlat ang pundasyon ng Giant Jack para mahulog sila. Walang tigil ang pagyanig dahil sa nakakatakot na malalakas na mga kidlat na siyang pumipinsala sa buong Sky Island. Dahil sa kakaibang lakas ni Viper ay buhay pa rin siya matapos gumamit ng projectile ng 3 beses. Nagpasabog si Enel ng napakalakas sa upper yard, ngunit nanatili pa rin ang City of Gold. Sakay ng waver ay napakabilis na tumalon sila Luffy patungo kay Enel, pero inutusan na ni Enel ang malaking bola ng ulap na bumaba at wasakin silang lahat. Habang nasa ere ay tumalon ang ating bida at nahulog si Nami patungo sa Sea of Clouds. Samantala ang ating bida ay buo ang loob na pinasok ang itim na ulap sa katuluyan ng natumba ang Giant Jack. At ang bida naman ay ginamit ang kamay na merong bola ng ginto para gumawa ng napakaraming atake patungo kay Enel. Kaya mas pinabilis ni Enel ang pagbaba ng itim na ulap. Habang pinagmamasdan ng mga taga Sky Island ang paparating na delubyo ay napadasal na lang sila. Dahil sa ginto sa kamay ng bida ay nagawa niyang mapaglaho ang malaking bola ang itim na ulap na gawa sa kuryente ni Enel kaya lumiwanag ang buong paligid. At sa kalangitan ay nakita nila si Luffy na patungo sa kinaroroonan ni Enel. Kaya nag-transform si Enel upang labanan ng one-on-one ang bida. Tapos tumira ito ng mas pinalakas na kidlat patungo sa taong goma. Pero hindi ito umubra kaya tumakbo papalapit si Luffy hanggang sa masipa sa mukha si Enel, ngunit natusok nito sa likod ang bida. Kaya naman nahulog si Luffy kasama ang bola ng ginto sa kamay nito. Pero kumapit pa rin siya at ginamit ang bola ng ginto upang makabalik sa itaas, tapos gumamit ng Gomu Gomu no Gold Rifle, na siyang puminsala ng labis kay Enel, hanggang sa mapa-atras ito at tumama ang katawan sa Golden Bell kaya umalingaw-ngaw ang malakas na tunog dito sa buong Sky Island. Namangha ang mga tao ng Sky Island nang muling marinig ang tunog ng Golden Bell. Maging ang ahas ay natuwa rin nang muling marinig ang makasaysayang dambana. Umabot ang tunog sa ibaba, kaya naglipara ng mga Southbird. Samantalang hindi naman makapaniwala sila Cricket na totoo nga ang kwento ni Noland. Tapos ikinwento pa nitong ang nakita daw nila Luffy na anino ng Giant ay ang anino lang ng mga tao sa Sky Island. At nakumpirma nilang totoo ito dahil sa nakita din nila ang anino ni Luffy mula doon. Nahulog na ang Golden Bell sa White Sea, at sumunod na nahulog ang Maxim at pati na rin si Enel at magkakasamang lumubog. Kalaunan ay magkakasamang bumalik sa kanilang tahanan ng mamamayan ng Sky Island. Nagpakita si Ricky kay Aiza, kaya umiiyak na tumakbo sa kanya ang bata. Maging ang iba pang mga Shanjan warrior ay nakaligtas din sa mga kidlat. Ipinagpaliban muna ni Zoro ang pagbibigay ng first aid sa kanya dahil mas kailangan daw ito ni Viper na agad na pinuntahan ni Chopper. Bumalik na sila Luffy sa kanyang mga crew na may daladalang maraming pagkain. Dito ay nalaman din nilang namatay na ang tatay ni Kones, pero nasa likod pala nila ito dahil nakaligtas din, at giit nitong tumalsik lang daw siya sa malakas na kidlat. Dahil wala na rin ang Angel Island ay patungo na ang mga tao sa upper yard upang doon na manirahan. Pagsapit ng gabi ay busog na ang mga pirata. Samantala ang Maxim ay buhay pa rin, at nasa loob nito si Enel na naglakbay na lang patungo sa kawalan. Nagising si Viper na nagtataka sa nangyayari dahil nakita niya doon si Gunfall pati na rin si Kones. Kaya kahit masakit pa ang katawan ay pinilit niyang sumilip, at nakita na sa wakas ay nagkaroon na rin ng pagkakaisa ang mga Shandians at mamamayan ng Angel Island dahil natapos na ang malagim na digmaan. Pagkatapos ng kasiyahan ay nakatulog na ang lahat ng mga tao, maliban na lang kay Luffy na palihim na ginising si Nami upang nakawin ang mga ginto, pero nag-away pa sila dahil wag daw maingay. Nagising si Usopp sa ingay nila kaya sumigaw ito at nagising ang lahat ng mga tao. Nagkasundo na rin ang mga pirata sa kanilang plano. At kinabukasan ay ibinalita ng isang Shandian na nakita na nila ang Golden Bell. Kaya nagpunta ang mga Shandians sa nasabing lugar para kunin ito.
Gamit ang matitibay na baging ay nagtulong-tulong ang mga Shandians upang dalhin ito sa itaas. Nang dumating ang mga kasamang mula sa Angel Island kaya sama-sama nilang pinagtulungan ang Belle. Samantala si Usopp ay pinagyayabang ang mga kagamitan na wala sa Sky Island tulad ng isang goma at saka Yero bilang kapalit ng mga dials. Si Zoro naman ay patuloy sa pagsasanay upang magawang makahiwa ng bagay kahit hindi pa dinidikit ang kanyang espada. Tuwang-tuwa si Usopp dahil sa dami ng nakolektang dial. Dahil sa napakarami daw niyang pwedeng gawin na imbensyon gamit ang mga ito upang makalikha ng mas malalakas na sandata. Sinabi ni Zoro na pumasok daw sa tiyan ng ahas ang mga kasama. Dagdag pa ng swordsman na kahit mabait na sa kanila ang ahas ay kailangan pa rin nilang makalabas habang natutulog pa ito. Samantala sa loob ng tiyan ng ahas ay natutuwa ang grupo sa mga kayamanan na kinain nito. Dahil sa pagtutulungan ng mga tao ay tagumpay nilang naisaayos ang makasaysayang Golden Bell. Tapos nakita nila sa ilalim nito ang isang poneglyph kung saan nakasaad ang kasaysayan ng Shandora. Dumating si Robin na may kakayahang basahin ito. Kaya tumahimik ang Shandians para pakinggan ang nakasulat. Giit ni Robin na patungkol daw ito sa isang ancient weapon na tinatawag na Poseidon na siyang ikinabigla ng mga Shandians. Naisip ni Robin na iba pa ito sa Pluton na nabasa niya mula sa poneglyph sa Alabasta Kingdom. Papaalis na sana siya nang sabihin ng isang Shandians ang isa pang nakaukit sa gilid. At nakita niya na nakaukit ang pangalan doon ni Goldie Roger. Kaya nalaman niyang nakapunta din pala sa Sky Island ang hari ng mga pirata. Giit ni Gunfall na nagpunta daw dito si Goldie Roger 20 taon na ang nakalipas. At sa pag-iisip ni Robin ay napagtanto niyang ang mga Rio Poneglyph ang dapat na hinahanap nila dahil ito ang naglalaman ng nawawalang kasaysayan. Giit ni Robin na nagampanan na ng Poneglyph na ito ang kanyang silbi. Dahil dito ay napaiyak na lang ang village chief dahil sa wakas ay hindi na daw nila kailangang makipaglaban para protektahan ito. Bilang pasasalamat ay nais ibigay ng village chief sa mga pirata ang napakalaking ginto. Nagtataka naman si Luffy dahil wala pa doon si Robin. At ang mga kasama ng bida ay napakarami din nakuhang mga ginto sa loob ng tiyan ng ahas. Naiinip na si Zoro kaya iwanan na lang daw nila si Robin, kaya naman inawi siya ng mga kasama. Dumating si Robin, ngunit kasama niya ang mga tao. Kaya natakot ang mga kasama dahil sa nagnakaw sila ng ginto na nasa tiyan ng ahas. At inakala din nilang isang malaking kanan ang dala-dala ng mga tao. Giit ng mga tao na huwag muna silang umalis. Pero inakala ng grupo na nais silang hulihin ng mga tao. Nagtataka ang mga tao, saka sinabi ni Robin na hindi nila kailangan ng napakalaking ginto na ikinagulat ng mga ito, saka siya tumakbo at nagpunta sa mga kaibigan na inaakalang hinahabol sila ng mga tao dahil sa mga ninakaw nila. Tumatakbo sila nang malaman ni Robin na akala pala nila ay isang malaking kanan ang dala ng mga tao. Samantala ang Shandorian Chief at si Gunfall ay nagtataka kung bakit tumakbo ang mga pirata. Si Aiza naman ay naging idolo na si Monkey D. Luffy dahil sa pagtalo nito sa kinatatakutan nilang si Enel. At bagamat natapos na ang misyon ng mga Shandian Warrior ay magpapatuloy pa rin sila sa pagiging mga magigiting na mandirigma upang mapangalagaan ang kanilang tribo. Giit ng chief na nais niyang si Gunfall ang mamuno sa mga tao. Pero nais pala ni Gunfall na ipaubaya ang pamumuno sa mga Shandians dahil sa kanila naman talaga ang syudad na ito. Giit ng Shandorian Chief na si Gunfall lang ang makakagawa ng pangmatagalan na kapayapaan sa Sky Island, kaya ang nais niyang mamuno sa lugar ay si Gunfall. Dahil suportado naman ng mga tao ang desisyon na ito ng Shandorian Chief ay tinanggap na lang ito ni Gunfall, kaya nagbunyi ang mga tao sa kanilang pinuno. Samantala ang ating mga bida ay malapit na sa Cloud End. Subalit baka sa mukha ng mga ito ang panghihinayang dahil alam nilang maaaring hindi na sila muling makabalik pa sa napakagandang lugar na ito. Bago sila lumabas sa gate ay nagpasalamat sila Pagaya at Kone sa kanila. Tapos nagmamadaling nagpunta ang Southbird na dinala nila dito dahil nais din pala nitong umuwi, sabi ni Chopper. Pumasok na sila sa gate at dumaan sa spiral na daanan pababa sa Blue Sea. Ngunit rumampa ang Going Merry, kaya gulat na gulat ang mga bida dahil hindi sila handa na mahuhulog pala ang kanilang barko. Tinawag ni Cones ang octopus balloon gamit ang whistle, na mabilis na nagtungo sa ating mga bida para kunin ang Going Merry, at nagsilbi itong parang hot air balloon para sa barko nila. Habang pababa sila ay narinig nila ang tunog ng Golden Bell. Naisip naman nila na ito ay pasasalamat sa kanilang pagliligtas sa Sky Island mula kay Enel. Dahil sa alam na ni Cricket na nasa Sky Island pala ang hinahanap niya ay mag-a-adventure na lang daw sila ng mga kasama na ikinatuwa ng mga ito. Dahil sa dami ng kanilang ginto ay nais ni Luffy na bumili ng estatwa na bronze. Si Sanji naman ay nais ng ref na may lock at si Chopper ay gusto ng mga medical book. Nagtanong si Robin kung saan sila papunta, kaya napagtanto ni Nami na liligaw na sila dahil pinapadpad lang sila ng hangin. Napatingin sila kay Zoro dahil meron daw mali pero panaginip lang pala kaya nagalit sila sa swordsman. Sumapit na ang gabi ngunit nasa ere pa rin sila, kaya nag-aalala si Nami kung nasaan na silang parte ng Grand Line.
Samantala si Luffy ay nagpunta sa itaas ng octopus para maglaro, kaya nag-alala si Nami na baka mabutas niya ito. Napansin ni Sanji na lumiliit na daw ang octopus kaya umakyat siya para pababain si Luffy. Gumulong ang bida at tinamaan si Sanji, kaya pareho silang nahulog mula sa kanilang barko, pero nakakapit naman pala si Luffy. Tapos nagkaroon ng hangin na papunta sa itaas dahil sa nahuhulog na pala ang kanilang barko. Ginamit ni Usopp ang belt at inilagay ang hook sa barko saka siya tumalon para makapunta sa ilalim nito. Saka idinikit niya sa ilalim ang mga breath dial na nakuha niya sa Sky Island, kaya bumagal ang pagbagsak nila dahil sa matalinong ideya ng kanilang sniper. Pero tuluyan ng lumiit ang octopus balon kaya muling bumilis ang pagkahulog nila. Kinuha ni Luffy si Usopp, saka nahulog ang barko nila sa Blue Sea, na dahil sa impact ay halos lumubog sila. Tapos nahulog sa mukha ni Luffy ang octopus. Saka napagtanto ng grupo na kakaibang karanasan ang natunghayan nila sa pagpunta sa Sky Island. At biglang nagkaroon ng mga ilaw at inaresto ng Navy ang mga pirata. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.